Nagising siya sa isang bagong katawan lamang upang malaman na ngayon ay pinamamahalaan niya ang pinakakakaibang tindahan ng alagang hayop sa mundo. Sa panahong ito, ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga hayop na iyong pinalalaki. Ngunit sa kanyang tindahan, kahit isang mahinang skeleton ay maaaring mag-evolve sa isang dragon slayer magdamag. Bulong-bulungan ng mga customer na ang clerk ay isang diyosa. Gayunpaman, ang tunay na halimaw ay ang boss mismo na ang misteryosong system ay nagpapahintulot sa kanya na gawing royal class killing machine ang anumang cute na nilalang. Ano ang mangyayari kapag ang isang reincarnated na tindero ay naging pinakamalakas na beastmaster na buhay? Alamin natin, ang pangunahing tauhan ay si Suping at madaling hulaan na siya ay reincarnated. Sa ngayon, siya ay nakaharap sa isang matinding kalaban, at ang kanyang tapat na kasama ay dumudugo. Ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang pagbangga sa mga worm na ito. Kinuha niya ang isang sirang ngipin ng worm, handang ipagtanggol ang sarili, habang ang kanyang maliit na kasama ay nagsimulang maglabas ng kidlat. Ang mga malalaking worm ay sabay-sabay na sumugod sa kanila, at siya ay sumugod sa pag-atake ng may malakas na sigaw. Ilang araw na ang nakalipas, nang magising siya, napansin niyang naging iba na siya. Ang kanyang ay naglalaman ng isang dayuhang pangalan at isang dayuhang lungsod, Longjiang. Tulad ng bawat isa na reincarnated, ngayon ay nabubuhay siya sa isang bagong pagkakakilanlan. Ito ay isang mundo na katulad ng Earth. Dito, ang teknolohiya ay umunlad ng husto, ngunit ito ay pantulong lamang. Ang mga astral pet ay ang batayan ng pag-iral dito. May maraming uri ng astral pet, at sila ay malapit na naugnay sa lipunan ng tao. Karaniwang ginagamit sila para sa pang-araw-araw na trabaho pati na rin para sa layuning militar. Maraming astral pet ang sinasanay upang pumatay, kahit ang katayuan ng malalaking bansa ay tinutukoy ng kanilang lakas. Sa madaling salita, ito ay isang mundo na umaasa sa mga astral pet. Dahil dito, iginagalang ng mga tao ang malakas. Kung nais niyang mabuhay dito, kailangan niyang maging mas malakas. Kung siya ay magiging mas malakas, kailangan niyang planuhin ng mabuti ang kanyang mga aksyon. Una, kailangan niyang maunawaan kung nasaan siya. At dahil na yun ay siya si Suping, lahat ng kanyang mga gamit ay kanya rin. Ngunit ano ang pinagmula ng taong ito? Lumabas siya sa kanyang silid at nabangga ang isang babae. Medyo nagulat ito sa una, pagkatapos ay nagsimangot at tinanong, talaga bang nagising ng maaga ang tamad na ito? Ito ay siraulo lang. Naisip niya, ito ba ang kapatid ng may-ari ng katawan? Medyo cute siya. At ano ang badge na yan sa kanyang dibdib? Napansin nito kung saan siya nakatingin. Agad itong nag-swing ng braso at sinuntok siya ng buong lakas, inuutusang itigil ang pagtitig sa kanya. Sa sandaling tumama ang kanyang kamao sa kanyang tiyan, lumipad ang laway mula sa kanyang bibig, at naisip niya kung saan niya nakuha ang ganitong lakas. Nag-cross arms ito at sinabi na siya ay talagang isang master beast tamer, kaya huwag siyang mag-isip ng masama. Siya ay isang freshman sa famous academy. Naisip na Suping na mukhang hindi sila nagkakasundo ng maayos ng dating may-ari ng katawan. Mahirap siyang tumayo at tinanong, ano ang problema mo? Siya ay kanyang tunay na kuya pagkatapos ng lahat. Kumislap ang mga mata nito ng hindi mabait, at tinanong, nakalimutan na ba niya ang lahat ng kanyang kalokohan? Paano niya nilagay ang mga insekto sa school bags, ninakaw ang mga lunch ng iba, nilagyan ng glue ang toilet seats, pinalitan ang toothpaste ng mustard, itinago ang sapatos ng iba, at ikinandado ang mga pinto. Naging nerbiyoso si Suping, na-realize kung gaano ka-idiot ang dating may-ari ng katawan, at sinabi nito na sa anumang kaso, dumating ito upang paalisin siya sa bahay. Isang customer ng kanyang pet store ang nag-utos sa kanya na tawagin siya, at kailangan niyang pumunta doon ngayon, kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Matapos ihagis ang mga salitang iyon sa kanya, isinara nito ang pinto ng malakas at tinitigan niya ito ng may pagtataka. Naiisip na akala niya ay walang kwenta ang dating may-ari ng katawan. Hindi niya inaasahan na may sarili siyang pet store. Sige, oras na para magtrabaho. Pagkatapos nito, inilagay niya ang address sa iya at naglakbay sa lungsod ng Longjiang. Sa daan, nakasalubong niya ang maraming tao na may kanilang mga astral pet at sa wakas ay nakarating sa isang kahina-hinalang kalye kung saan matatagpuan ang kanyang pet store. Tumingin siya sa paligid at nagtaka, dito ba nagtatrabaho ang walang kwentang ito sa homeless shelter na ito? Binuksan niya ang gate gamit ang fingerprint scan at naisip na lilinisin niya ng kaunti ang lugar at pagkatapos ay maaari na siyang magbukas. Walang mahirap doon. Pagkatapos nito, tumaas ang gate at nang tumingin siya sa loob ng pet store, agad na sumalubong sa kanyang ilong ang masamang amoy. May aso na umiihi mula sa cage at nag-ihi sa isang tumpok sa sahig. Ginawa nito ito dati. Sinaway ni Suping ang hayop pagkatapos ay iniroll up ang kanyang manggas at tinanong ng hindi nasisiyahan, naglakas loob ba itong maliitin siya? Sa sandaling yun, may tumama sa kanyang likod, tinulak siya sa loob, at mabilis siyang tumayo, tinanong kung sino ito. Ang lalaking tumama sa kanya ay tinanong, nakalimutan ba niya ang kanyang regular na customer? Naghintay siya rito buong linggo. Naisip ni Suping, talaga ba siyang kaaway?
Itinuro nito ng hindi nasisiyahan ang kanyang battered pet at sinabi na iniwan niya ang Black Wind rito sa loob lamang ng 3 araw upang alagaan ito, at siya, isang idiot, ay ikinandado ito kasama ang isa zero lionesses sa loob ng 3 araw. Naiintindihan ba niya kung gaano kalupit ang mga babae? Hayaan niyang tingnan ito. Iyan ang naging anyo nito. Umiti ng nerbiyoso si Suping at humingi ng paumanhin para sa abalang na idulot sa kanya. Lahat ng responsibilidad ay nasa kanya. Hindi niya kukunin ang pera mula sa kanya. Nagalit ng husto ang lalaki at tinanong, iniisip ba niya na nag-aalala siya sa pera? Inutos nito sa kanyang pet na kunin siya at bigyan ng leksyon. Pagkatapos nito, sumugod ang Black Wind sa kanya ng buong bilis, sinisira ang lahat sa daan nito. Mabilis na lumipat ang hayop sa likod niya, at ang matulis na dulo ng buntot nito ay nagyelo sa kanyang leg, bahagyang pinipindot ang balat. Sa pakiramdam nito, naging nerbiyoso ng husto si Suping at naisip kung gaano ito kabilis. Sa mundong ito ba, ang mga tao ay nagre-resolve ng problema gamit lamang ang puwersa. At paano naman nagawa ng dating may-ari ng katawan na galitin ang taong ito? Sinubukan niyang alisin ang matulis na buntot mula sa kanyang leg at nerbiyosong hiniling na mag-usap. Hindi ba maganda na umupo lamang at talakayin ang lahat? Paano kung bayaran niya ito ng 3 beses pa para sa kanyang pagkawala? Tinanong niya, iniisip ba niyang bilhin ito gamit ang pera para sa pagwasak ng kanyang battle pet? Ngunit naisip niya ang isang bagay. Pagkatapos nito, umiti ito at sinabi sa Black Wind na ipakita ang bagong atake sa kanya. Hayaan niyang pasabugin ang mapanlinlang na tindahang ito at ibalik ang kanyang karangalan. Dapat niyang tandaan na ang dugo ng White Dragon ay dumadaloy sa kanya. Nagsimulang mag-accumulate ang isang cloth ng energy sa bibig ng hayop. At sa pagkakita ng ganitong maliwanag na liwanag, natakot si Suping at nagtaka kung bakit ito ganito kalakas. Binuksan ng Black Wind ang bibig nito ng mas malawak, naghahanda sa pag-atake. At naisip niya nakaka-reincarnate lamang siya. At bakit siya napunta sa ganitong mahinang katawan? Wala pa siyang sariling pet. Sa sandaling yon, may kumislap na spark. Tumama ang kidlat sa kanya at nagyelo ang oras sa paligid niya. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang system window sa harap niya na may mensahe na nagsasabi na natagpuan ang angkop na target at nagsisimula ang kontrata. Umiti siya at naisip na sa wakas ay naka-on ang kanyang cheating system. Ngayon, ito ay mas katulad ng reincarnation. Ngunit nang i-report ng system na ang angkop na target ay ang mischievous pet store, nagulat ng husto siya at sumigaw, paano naugnay ang aking kontrata sa lugar na ito? Sinabi ng system na siya ngayon ang may-ari ng super pet system. Pagkatapos nito, nagsimulang magningning ang buong katawan niya at tinanong niya ng may pagtataka, ano yan? Sinabi ng system na habang nasa pet store, siya ay immune sa pinsala. Anumang atake sa pet store ay walang epekto sa kanya. Nagtaka siya kung ibig sabihin nito na siya ay invulnerable na ngayon. Hindi ba ang linked object ay ang lugar na ito? Kinumpirma ito ng system at tinitigan niya ito ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang oras at inutos ng lalaki sa kanyang pet na punitin siya sa peraso. Halos atakihin na siya ng hayop, ngunit isinara ni Suping ang bibig nito at tinanong ng hindi nasisiyahan kung nais nitong gawin ang isang bagay sa kanyang pet store. Nanginig ang hayop sa takot. Inutos na Suping na humiga ito at agad itong lumubog sa lupa. Tahimik na humihikbi sa takot. Tinanong ni Suping ang may-ari nito kung hindi niya nagustuhan ang kanilang serbisyo. Nagulat ang lalaki na pinigilan niya ang Black Wind gamit ang kanyang mga kamay at bakit hindi pa niya narinig ang ganitong malakas na tao dati. Nerbiyosong sumagot ito sa kanya na hindi naman ganon. At pagkatapos ay lumapit si Suping sa kanya na sinasabi na kung walang problema, maaari niyang alagaan ang kanyang pet sa loob ng ilang araw pa. Tiyak na alagaan niya ito. Sa mata ng kanyang kliyente, ito ay mukhang isang banta. Pagkatapos nito, tumakbo ito palabas ng pet store kasama ang kanyang pet, sumisigaw ng malakas. Tinitigan ni Suping ito ng may pagkalito at naisip, talaga ba kung ganito katakot? Iniulat ng system na naresolba ang problema sa pet store. Binigyan siya ng isang pagkakataon upang i-update ang status ng pet store. Sumang-ayon siya rito at naisip na hindi inaasahan na ang system na ito ay napaka-thoughtful. Pagkatapos nito, umikot ang mga stream ng energy sa paligid niya at agad na nagbago ang pet store. Naging napakalinis at maganda rito. Tinitigan ni Suping ang kanyang refleksyon sa makintab na tiles at naisip ng may pagtataka, ito ba ang update? Cool na rito ngayon. Nag-interest siya sa isang tiyak na silid. At nang pumasok siya rito, nakita niya ang dalawang maliit na hayop na natutulog sa mga cage. Naguluhan siya sa katotohanan na ang mga hayop na ito ay napakaliit at iniulat ng system na sila ay tame pets. Lahat ng tame pets ay i-adjust sa standard size. Sa ngayon, maaari niyang hatch ang 9 na pets sa silid na ito. May kakayahan siyang sanayin at pagalingin sila. Sinabi niya na hindi ito cool. Hindi ba nila madudumihan ang lahat ng kanyang cages? Sinabi ng system na hindi niya kailangang mag-alala. Ang mga pet ay nasa state ng cultivation at hindi na nangailangan ng pagkain o paglabas.
Hinimas niya ang kanyang baba ng may pagkalito at tinanong, ang dalawang pets na ito ay dapat ibalik sa kanilang mga may-ari, di ba? Upang maiwasan ang mga tao na magdulot ng gulo muli. Ano ang dapat kong gawin? Binati siya ng system sa paglunsad ng mainline. Nagsisimula na ang main quest. Maaari niyang piliin ang isang pet at i-evolve ito sa level 3 o mas mataas. Maaari niyang piliin ang lightning rat o moondog. Naisip niya na ang mainline ay na-activate lamang ngayon. Ang system na ito ay talagang hindi maasahan. Pinili niya ang rat dahil hindi siya nagkakasundo ng maayos sa mga aso. Nagbukas ang isang window para sa status ng lightning rat sa harap niya. Ito ay isang thunder beast at may special skill na being cute. Ito ay isang unremarkable beast na karaniwang nakikita bilang pet. Kinuha ni Suping ang rat at nagtaka kung anong uri ng special skill ito. Nasaan ang thunder at lightning? Sinabi ng system na depende sa uri ng training, matututo ang beast ng iba't ibang skills. Dahil napili na ang beast, kailangan niyang pumasok sa cultivation dimension, ang Cloud Thunder Realm. Nagsimulang mag-load ang system pagkatapos nito ay lumitaw ang isang portal sa ilalim ng kanyang paa, at siya ay nahulog sa lupa at bumagsak ng mabilis na sumisigaw sa takot kasama ang rat. Sa wakas, lumipat sila sa isa pang dimension. Maliksi siyang lumapag hindi tulad ng rat at tumingin sa paligid ng may pagtataka na tinanong, ito ba ang cultivation dimension? May malalaking puno sa lahat ng dako, may kidlat na tumatama sa kanila at may crystals na tumutubo malapit sa ugat. Itinaas niya ang kanyang ulo upang suriin ang malaking puno at tinanong, may nakatira ba rito? Samantala, ang lightning rat ay umakyat sa kanyang balikat at nayon ay nanginginig sa takot. At iniulat ng system na ang Cloud Thunder Realm ay isang lugar na tinitirhan ng hindi mabilang na ancient giant beasts. Ang lugar na ito ay ideal para sa pag-cultivate ng thunder beasts. Ang probability ng pagkikita ng beasts na 100 metro tall at mas mababa ay mataas. 1,000 metro tall ay mababa at 0,000 ang tall at mas mataas ay napakababa. Kinuha niya ang rat at sinabi na ang lugar na ito ay nakakatakot at may mataas na chance ng pagkikita ng ganitong matataas na beasts, ngunit hindi pa nila nakikita ang mga yon, di ba? Biglang sumigaw ng malakas ang rat at nagwagayway ng mga paa. At nang tumingin si Suping pataas, nakita niya ang napakalaking 1,000 meter tall na hari ng mga beasts, ang Thunder Basilisk, sa itaas ng kanyang ulo. Natakot ng husto siya sa ganitong laki. Pagkatapos nito ay nag-shoot ng fire breath ang Thunder Basilisk mula sa bibig nito sa kanila, at siya ay namatay. Agad siyang nailipat sa isa pang space, at hinabol niya ang kanyang hininga, sumisigaw. Anong uri ng nilalang ito? Hindi ba siya patay? Iniulat ng system na pinatay siya ng hari ng mga beasts at nayon ay nasa resurrection space. Malapit na siyang bumalik sa buhay. Babala, ang kabiguan sa pagkumpleto ng quest na ito ay magreresulta sa mas mababang scores para sa owner. Mabibigo rin ang quest kung aalis siya sa lugar na ito. Kung ang bilang ng points na natanggap ay mas mababa sa 60, siya ay sisirain. Medyo nagalit siya at sinabi sa system na hindi ito sinabi sa kanya nang tanggapin niya ang quest. At gaano karami ang kanyang points ngayon. Itinuro nito ang isang running bar at sinabi na kailangan niyang mag-scroll down upang makita ang rewards at punishments. Bukod pa rito, masyado siyang kaunti ang points, kaya wala siyang permission na tingnan ang score. Sumampa siya ng malakas at sumigaw na ito ay nagmumok sa kanya. Paano kung patayin siya muli ng hari ng mga beasts? Iniulat ng system na may maliit na chance na makita niya ang hari ng mga beasts. Maaari niyang hanapin ang mas angkop na prey upang patayin ito mismo. Dahil masyadong mababa ang kanyang perception level, inirekomenda na pumasok sa temporary contract sa beast. Matapos basahin ito, umiti siyang nerbiyoso at naisip na hindi nagmamadali ang system na tulungan siya. Pagkatapos nito, siya ay na-resurrect at muling lumitaw sa Cloud Thunder Realm kasama ang rat at pumasok sa temporary contract dito. Iniulat ng system na matagumpay na nagsama ang kanyang mental state at ang lightning rat. Pagkatapos ng ilang oras, mawawala ang lahat ng discomfort. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng beast na katulad ng mga kabayo. Naisip na hindi ito dapat masyadong mapanganib. May chance silang talunin ito mag-isa. Biglang sumigaw ang rat at agad niyang na-realize na may panganib sa unahan. Matapos pumasok sa temporary contract, naramdaman niya ang takot ng beast. Sa sandaling yun, may malaking worm na lumundag mula sa ilalim ng lupa at hinawakan ang kabayo gamit ang matatalas nitong ngipin. Ito ay isang 1,000 meter beast, isang giant sandworm. Ngunit ito ay maliit pa ring specimen. Sumitsit ang rat at si Suping na nagdesisyon na may chance sila dahil maliit pa ang worm ay nagpadala sa rat sa laban at pinayuhan itong i-aim sa lead. Habang masayang nilalamon ng worm ang kabayo, umatake ang rat, ngunit hindi nito napasok ang matigas na shell ng beast at tumama sa ulo nito. Agad na iniulat ng system kay Suping na namatay ang lightning rat mula sa head injury, ngunit nakuha ang bagong skill, isang dash. Nais ba niyang i-resurrect ang pet? Nerbiyosong naisip niya na ang combat power ng lightning rat ay ganap na hindi sapat. Sa kabutihang palad, maaari itong i-resurrect ng walang hanggan.
Kahit gaano karami ang health ng beast na ito, maaari nilang bawasan ito ng paunti-unti. I-resurrect niya ang lightning rat at iniulat ng system na ang natitirang bilang ng resurrections ay infinite. Inutos na si Ping sa beast na ipagpatuloy at lumapit sa worm. Hayaan nitong gamitin ang laki ng katawan upang iwasan ang atake. Nagsimulang umatake ang rat, sumusunod sa kanyang mga utos, at inutos ni Suping na gamitin ang dash agad at atakihin ang crack sa shell ng worm. Iniling ang ulo ng rat, itinuturo ang mga sungay nito pasulong, at agad na tumama sa katawan ng worm. Natuwa si Suping na nagtagumpay sila, ngunit hindi pa ito sapat, at hinawakan ng monster ang rat. Iniulat ng system na namatay ang lightning rat mula sa internal bleeding. Nais niyang i-resurrect ito. Agad niyang pinindot ang resurrection button at sinabi sa rat na magtiis ng kaunti pa. Pagkatapos nito, umatake muli ang maliit na beast, i-resurrect ito, at pagkatapos ay ibalik sa laban. Nagpatuloy ito sa ilang oras, namamatay at nabubuhay ang rat, at sa isang punto, nagsimulang lumabas ang mga spark mula rito. Iniulat ng system na dahil sa mataas na concentration ng thunder sa environment, na master ng lightning rat ang ilang power ng thunder system. Maaari nang i-attach ang lightning sa skill. Matagumpay na na-upgrade ang skill at ang dash ay naging thunder dash na ngayon. Natuwa ng husto si Suping at sinabi na ang elemental attack ay dapat naganap na tumagos sa defense ng monster na ito. Inutos niya sa rat na gamitin ang skill upang tapusin ang laban at agad itong sumugod pasulong. Nag-iwan ng trail ng lightning sa likod nito at matagumpay na natalo ang kaaway. Huminto ang rat upang huminga at iniulat ng system na tapos na ang laban. 2% completed. Pinisil ni Suping ang kanyang kamao sa tuwa at sumigaw na maganda nitong pinatay ang worm na ito. Mukhang maaari lamang gamitin ng rat ang thunder skill ng isang beses sa isang araw. Dapat niyang hayaan itong magpahinga ng kaunti bago maghanap ng bagong prey. Biglang nanginig ang lahat sa paligid niya. Nawalan siya ng balanse at nahulog at nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Lumitaw ang isang tumpok ng 100 meter long giant sandworms sa harap niya. Ito ay mga adult at mukhang dumating sila upang maghiganti sa hatchling. Agad silang nagsimulang umatake. Tinamaan ng beast si Suping gamit ang buntot nito. Inihagis siya at ang rat sa tabi na nagdulot sa kanya na magdura ng dugo. Tiningnan niya ang mga monster na ito at naisip na nabali nila ang 5 o 6 na ribs niya. Mas malakas ang mga adult. May saysay ba ang pakikipaglaban sa kanila? Ang pagkakaiba sa combat power ay napakalaki. Tiningnan niya ang rat at naisip na ito ay nasa masamang kondisyon din, hindi pa ito nakakabawi mula sa huling laban. Mas mabuti kung hindi siya lumaban. May masyadong maraming kaaway, at kahit gaano siya kabilis mag-resurrect at lumaban, mahirap para sa kanya na tamaan sila gamit ang 2 kamao. Ang pinakamatalinong pagpipilian ay mag-resurrect at pagkatapos ay mag-level up. Inilahad niya ang kanyang mga braso sa mga gilid, naghahanda na tanggapin ang kanyang kamatayan, at sumugod ang isang malaking worm sa kanya, nakabuka ang bibig. Narinig ang isang squeak sa likod niya. Agad na lumingon si Suping sa lightning rat na sinusubukang tumayo. Pagkatapos ay sumugod ito pasulong, umatake sa worm at nabasag ang ngipin nito, pinoprotektahan ang lalaki. Tiningnan niya nang may pagtataka ang mga spark sa hangin at sumigaw na nagawa nitong gamitin muli ang Thunder Dash. At sa sarili nitong kagustuhan, lumapag ang rat sa malapit, sumigaw ito. At sinabi ni Suping na nararamdaman niya ang fighting spirit nito. Oras na para sa kanila na pagsamahin ang karanasang ito. Kinuha niya ang ngipin ng worm at sinabi na dahil hindi ito sumuko, hindi rin siya upo ng tahimik. Sa kabila ng kanilang sansa, nagdesisyon silang lumaban hanggang kamatayan at malinaw na natalo. Na-resurrect sila sa isang random na lugar at agad na umupo si Suping at huminga ng malalim na naisip na ito ay kakaiba. Namatay siya at na-resurrect ngunit siya ay pagod pa rin. Sinabi ng system na ang resurrection ay may tiyak na psychological burden. Ang mental strength ng current host ay masyadong mababa. Normal na maramdaman ang pagod pagkatapos ng madalas na resurrection sa maikling panahon. Habang pinapabuti ang kanyang lakas, dapat din niyang bigyang pansin ang pagsasanay ng kanyang mental strength. Bahagya siyang umiti at naisip na kahit gaano kaganda ang engine ng kotse, walang silbi ito kung walang gasolina. Mukhang kailangan niyang sanay ng mabuti ang kanyang katawan. Napansin ang mahinang squeak ng rat, agad siyang tumayo at tumingin sa paligid. Nagtataka kung may mga kaaway sa malapit. Napansin niya na iba ang terrain kumpara sa lugar kung saan sila nakipaglaban dati. Lahat dito ay parang matigas na matigas. Lumalabas na na-resurrect sila mismo sa shell ng isang malaking salagubang. Nagsimulang gumalaw ito at agad silang tumalon sa lupa. Ito ay isang stone cockroach, isang 0 meter long na beast. Dinuka nito ang bibig at dumura ng asid sa kanila. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ito ni Suping. Pagkatapos nito, inutos niya sa rat na mag-full readiness at umatake. Binabalot ng sparks ang katawan ng maliit na beast at pagkatapos ay sumugod ito sa laban. Dumating ang umaga. Nagawa nilang talunin ang stone cockroach na yon at pagkatapos ay ang iba pang mga monster sa paligid at na yon ay nakahiga sila sa mga katawan nito at nagpapahinga.
Binati siya ng system sa pagkumpleto ng quest. Ginamit niya ang resurrection ng 68 beses lamang at ang lightning rat ng 47 beses. Sa kabuuan, napatay nila ang 472 beasts. Ang Thunder Dash skill ay na-upgrade sa Thunderstorm. Ang Lightning Rat's Perception skill ay residual. Bilang reward, nakatanggap siya ng Dragon Beast Identification sa basic stage. Naisip niya, Thunderstorm at Residual Perception. Talaga bang natutunan ng Lightning Rat ang mga skills ng isa zero legendary secret techniques? Ang mga skills ng Astral Pets ay nahahati sa 6 na qualities depende sa combat power. Mas mataas ang quality, mas malakas ang skills. Sa mga malawak na skills na ito, ang ilan ay minana mula sa ancient times. Tinatawag silang secret skills. Nawala na ang method para makuha ang secret skills, at tanging ang pinaka-gifted na Astral Pets lamang ang makakaintindi nito. Iniulat ng system na ang matagal na exposure sa Thunder Element ay nagbigay daan sa Lightning Rat na buksan ng buo ang potensyal nito at matutunan ang secret skills. Tumawa siya ngayon na nauunawaan kung paano ito nangyari at hiniling na ibalik sila sa bahay ng mabilis. Sinabi ng system na ang temporary contract sa pagitan ng Master at Pet ay natapos na at nagsisimula ang preparations para sa kanilang pagbabalik. Agad na nagsimulang mag-evaporate ang katawan niya at bumalik siya sa bahay. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang annual competition sa Famous Academy. Lumitaw ang isang malaking projection ng isang lalaki sa langit at inihayag sa lahat na ngayon ay ang huling araw ng selection process. Sino sa mga participants ang mananalo ngayong taon? Aling Astral Pet ang magpapakita ng lakas nito? Aling team ang makakaabot sa tuktok? Baka si Yao o Zhang Shuhan o Zhang Xiao? Sa gitna ng karamihan ng mga estudyante ay nakatayo ang isang third-year student sa Famous Academy, si Su Yaning. Humina siya ng malalim. Dati, akala niya ay madali ang district selection process. Ngunit sa competition na yon, nakasalubong niya ang mga promising participants na ang mga mukha ay nagpapakita na sila ang mananalo. Natatalo siya ng 2 beses ng sunod-sunod. Sa competition na ito, haharapin niya si Zhang Xiao. Tanging ang 100-tooth teacher na lamang ang natitira sa kanya, na halos hindi pa gumaling. Kaya, oras na para gamitin niya ang Lightning Rat. Hindi pa rin sapat ang lakas nito, ngunit ayon sa rules ng competition, kailangan ng participants na magkaroon ng hindi bababa sa 2 fighting beasts. Sa anumang paraan, malalaman nila agad ang lakas ng kanyang 100-tooth teacher. Pagkatapos nito, pumunta siya sa pet store. Pagpasok sa loob, tinawag niya ang owner, ngunit walang sumagot. Tiningnan niya ang paligid at naisip na walang laman ang store. Aalis ba siya? Napapanahon naman ang pagdating niya. Muli niyang tinawag ang owner, sinasabi na dumating siya para kunin ang pet, at lumabas si Suping mula sa silid na binabati siya. Sinabi niya na iniwan niya ang Lightning Rat rito 2 linggo na ang nakalipas at gusto niyang kunin ito pabalik. Okay ba? Medyo nagulat siya sa pagkakita sa owner ng rat na ito, at bastos na sumagot na maayos ang rat niya. Tiningnan lamang siya nito bilang tugon at pagkatapos ay bumalik sa silid. Nagkamot siya ng ulo ng may pagkalito, nagtataka kung ano ang nagawa niyang mali. Samantala, ginising niya ang rat, kinuha ito, at sinabi na oras na para umuwi. Masaya na masaya ang rat, at lumabas siya sa silid. Hiniling rito na huwag siyang kalimutan. Sa sandaling ibigay niya sa babae ang pet nito, na-credit ang pera sa account ng kanyang pet store, na otomatikong na-convert sa energy points. Iniulat ng system ang isang bagong task. Chas conceals the wrath of the spirits. Kailangan niyang makuha ang sarili niyang astral pet. Bibigyan siya ng 7 araw para kumpletuhin ang quest. Bilang reward, makakatanggap siya ng isang random Warbeast Master Skill Book. Ang kabiguan ay magresulta sa penalty. Mababawasan ang kanyang points. Kung kulang ang points, sisirain ang master. Maaari niyang bilhin ang Awakening Potion mula sa System Store upang maging Warbeast Master. Sa pag-alam nito, naging agitated siya. Pagkatapos ay pumunta sa System Store at nakita ang ilang items doon. Iniulat ng system na ito ay nasa isip ng master. Kung nais niyang bumili ng isang bagay sa hinaharap, maaari lamang niyang tawagin ang store window. Gusto niyang kunin ang Awakening Potion, ngunit hindi sapat ang kanyang energy. Ang pera ay na-convert din sa energy points sa ratio na 100, 1. Sa ngayon, tanging isang energy point lamang ang nasa account niya. Naisip niya, ganito ba kaliit? Hindi maaari. Lumalabas na 100 at 8 yuan lamang ang inilipat ng babae sa kanya para sa serbisyong ito. Agad siyang nag-init sa galit at sumigaw na salamat sa kanya. Ang pet niya ay nagmaster ng ilang secret skills at 100 at 8 yuan lamang ang binigay nito. Lumipas ang oras at nagsimula ang competition. Sinabi ng host na ito ay talagang amazing. Ang demonic dragon dog ni Zhang Xiao ay malubhang nasugatan ang 100-tooth teacher ni Su Yaning sa unang atake nito. Tulad ng inaasahan kay Zhang Xiao, na kilala bilang Chosen Terminator. Malakas siya at laging nasa pinakamahusay na kondisyon. Si Zhang Xiao ay third-year university student din. Tiningnan niya ng mayabang ang kanyang kalaban at tinanong ng may ngiti, itutuloy ba natin?
Samantala, nakaupo si Vice Principal Dong at ang iba sa designated seats. Sinabi niya na si Su Yanying ay dating malakas na atlete, ngunit malas niya na makaharap ang ganitong mga master ng 2 taon ng sunod-sunod. Malubhang nasugatan ang kanyang astral pet at halos wala na siyang tsansa na manalo. Sinabi ni Huji na bata pa siya. Sa harap ng absolute defeat, alinman ay sumusuko o lumalaban ng walang pag-inat, walang ibang choice. Ito ay talagang mali. Ang lalaki sa tabi niya, si Feng, ay sinabi na mas alam niya mula sa labas. Ang resulta ng laban na ito ay direktang naugnay sa posibilidad na sumali sa main competition sa hinaharap. Idinagdag ng kanilang kaibigan na kahit maliit ang tsansa, natural na gusto niyang gawin ang lahat ng posible para lumaban. Sinabi ng host na excited silang makita kung paano haharapin ito ni Su Yanying, at samantala, iniisip niya, dapat ba siyang umamin ng pagkatalo o lumaban hanggang kamatayan? Natatalo siya ng ganito kabilis. Natalo ang Tiger, at noong huli, kahit nagamot, hindi ito ganap na gumaling. Parang binabasa ang isip niya, sinabi ng host na nasugatan muli ang kanyang beast. Ngayon, halos wala na siyang pag-asa na manalo. Nerbiyosong kinagat niya ang kanyang ngipin at naisip na oras na para tapusin ang kanyang 3-year university career. Samantala, tumawa ang kanyang kalaban at inutos sa demonic dragon dog na hayaan itong mamatay ng may dignity. Pagkatapos nito, excitedly sinabi ng host na gumalaw na si Zhang Xiao. Plano niyang tapusin ang laban bago bumalik ang Tiger sa battle. Sa pagkakita ng flame ball na lumilipad diretsyo sa kanya, natakot siya at sinabi na sumusuko siya. Pagkatapos ay narinig ang isang pagsabog. Isa sa mga manonood ay sumigaw sa takot at sinabi na halos patayin siya ng bagay na yon. At tumawa ang lalaki sa tabi niya at sinabi rito na huwag mag-alala. Lahat ay nasa kontrol ng high-ranking judges. Ilang estudyante lamang ang makakapagwasak ng Star Shield. Nang magbukas ng mata ang babae, nakita niya ang isang shield na nakatayo sa harap niya at sinabi ng host na nag-intervene ang referee dahil sumuko na si Su Yanying. Ngayon, maaari nilang batiin si Zhang Xiao sa panalo sa first round. Nag-click ito ng dila ng hindi nasisiyahan, naiisip na halos natapos na niya ito. Sa wakas, sinabi niya rito na huwag umasa sa swerte sa susunod. Ngunit hindi ito pinansin nito at lumingon sa kanyang second beast, nagtataka kung ano ang dapat gawin. Tanging lightning rat na lamang ang natitira sa kanya, at ito ay kumakain pa rin ng mga junk mula nang kunin niya ito sa pet store. Baka sinira ito ng lalaking yon. Talaga ba niyang pipilitin ang isang rat na lumaban sa ganitong estado? Kinagat niya ang kanyang ngipin at naisip na hindi niya magagawa yon. Kahit ang 100-tooth Tiger ay maaaring matalo sa isang suntok. Kaya paano niya ilalantad ang isang rat sa ganitong walang saysay na panganib? Pinaalalahanan ng host ang mga participants na ayon sa rules. Tanging lightning rat na lamang ang natitira kay Su Yanying para sa next round, at nagtaka siya kung dapat ba niyang ilabas ito. Kahit na nagmaster ito ng secret skill ng enhancing the power ng third stage, maaari lamang nitong itaas ang combat power mula sa first stage hanggang second. Sinabi ng host na alam ng lahat na ang isang first stage lightning rat ay walang tsansa laban sa third stage demonic dragon dog. Tumawa ang mga manonood at sinabi sa babae na huwag matakot. Hayaan niya lamang na gawing motorcycle ang bicycle. Lubusang nasiyahan ang dog ni Zhang Xiao sa snack. Nagsimulang sumigaw sila rito na sumuko na nagpagalit sa rat, at naisip niya na masyadong malaki ang dab sa lakas. Hindi niya maaaring hayaang mamatay ng walang saysay ang kanyang pet. Mukhang dapat siyang tumigil doon. Akayin na niya ang kanyang kamay para sabihing sumusuko siya, ngunit tumakbo pasulong ang rat ng may malakas na galit na ungol. Nagulat ang host dito at sinabi na mukhang handa na si Su Yanying para sa laban na ito nang walang paghihintay. Nagsimulang mag-countdown para sa simula ng round. Tiningnan Yanying ang kanyang pet nang may pagtataka at sumigaw ito. Pinapakalma siya habang umisi si Zhang Xiao at sinabi na mabuti na lumabas ito ng mag-isa, kung hindi ay magiging boring. Sa sandaling matapos ang countdown, inutos niya sa kanyang beast na sunugin ang trash na yon at naglabas ang dog ng ilang fireballs sa kanilang direksyon. Samantala, nagsimulang punuin ng electricity ang hangin sa paligid ng rat at sumandal si Huji pasulong ng may interes. Nagtataka ng may pagtataka, maaari ba talagang yun? Inutos ni Yanying sa lightning rat na gamitin ang lightning speed para iwasan at agad nitong inabort ang atake. Dahil hindi alam ng may-ari nito ang mga abilities na taglay nito ngayon, simpleng commands lamang ang binigay niya. Siyempre, kailangan sumunod ang rat at nagsimulang iwasan nito ang mga bumabagsak na fireballs, sumisigaw sa takot. At dayunpaman, natamaan pa rin ang maliit na beast. Agad na tinanggal ni Huji ang isip na yon at naisip na overthinking siya. Samantala, sinabi ng host na natumba ang lightning rat sa atake ng demonic dragon dog. May kasabihan na ang pagtakbo ay nakakahiya, ngunit kapaki-pakinabang, ngunit kailangan tumakbo ng masyadong mabilis ang rat na ito. Si Zhang Xiao, nasabik na makakita ng dugo, inutos sa kanyang dog na pahirapan ang rat para sa kanya. Sinabi ng host na naghahanda ang demonic dragon dog para sa close combat. Mukhang walang plano si Zhang Xiao na tapusin ang round.
Gusto niyang dahan-dahan bigyan ng leksyon ang maliit na rat na hindi nito malilimutan. Agad na ginamit ni Yaning ang kanyang third stage power enhancement, at bago maisara ang panga ng dog, nakaalis na ang rat. Nagulat si Dong na ganito kabilis ang maliit na beast, at tumawa si Feng, sinasabi na lalong nagiging interesting. Sinabi ng host na nagawa ng lightning rat na iwasan, at inutos ng babae na umatake agad ito. Sa wakas, maaari nang gamitin ng buo ng rat ang abilities nito. Nagsimulang mag-electrify ang hangin sa paligid nito, at muli ay napansin ni Huji ang isang bagay na nakakagulat pagkatapos nito. Nagpaputok ang maliit na beast ng malaking lightning arrow sa kaaway. Ito ay ang 7th stage ng Thunder System, Thunderclap. Ang ganitong malakas na suntok ay tumusok pa sa protective dome sa itaas ng arena, at ang tanawin ay nagulat sa lahat sa paligid. Sumigaw ang vice principal ng hindi makapaniwala. Isang first stage lightning rat ay makakadamit ng 7th stage skill. Sinabi ng lalaki nang may ngiti na ang kabataan na yon ay kahanga-hanga. Pagkatapos ng ganitong suntok, natural na natalo ang dog, at mumitinag nerbiyoso si Zhang Xiao. Hindi nauunawaan kung paano ito nangyari. Kahit ang host ay nawala ng salita. Nagyelo ang lahat ng manonood sa paghihintay. Pagkatapos ay malakas na inihayag ng host na ito ay Thunderclap. Talagang nagmaster ang lightning rat ng 7th stage skill. Ito ay hindi may isip. Natukoy na ang mananalo sa laban na ito. Ang spotlight ay nahulog kay Yanying na nakaupo ng may takot sa sahig. At agad na nagsimulang magdiwang ang mga manonood, pinupuri ang kanyang skills. Samantala, tiningnan niya ang kanyang pet at nagtaka kung kailan ito naging ganito kalakas. Pagkatapos ng lahat, hindi ito nangyari ilang araw pa lamang ang nakalipas. At pagkatapos ay may naisip siya, maaari ba talagang dahil sa suspicious pet store na yon? Kinuha niya ang rat at nagtaka kung ang owner ng pet shop ay isang legendary master, kahit hindi ito mukhang ganon. Samantala, bumahing sa suping at sinabi sa beast na pinapakain niya na huwag gumalaw. Pagkatapos nito, hinimas niya ang kanyang ilong at naisip, sino ang nag-iisip sa akin? Samantala, excitedly sinabi ng host na ang laban na ito ay destined na pumasok sa history ng university. Hindi pa sila nagpapaalam dahil may isa pang round na natitira. Isang ordinaryong first level pet ay talagang nagtataglay ng 7th level skill, isang una sa university. Kahit sa buong Longjiang, hindi pa ito nangyari dati. Hawak ni Zhang Xiao ang kanyang ulo at naisip na dapat niya itong nahulaan. Walang magpapadala ng trash sa ganitong serious na competition. Sinabi ng host na sa ngayon, ang match na ito ay draw. Parehong sides ay naghahanda na para lumaban hanggang kamatayan sa decisive round. Naghahanda si Zhang Xiao ng countermeasure para talunin ang lightning rat. Naalala niya ang kanyang demon dog at sinabi sa babae na talagang magaling siya. Pagkatapos nito, nag-wave siya ng kamay at sumigaw ng may galit na hindi ito ang katapusan. Lumitaw ang isang stone rhinoceros mula sa portal sa likod niya. Ito ang beast na magiging kalaban nila. Sinabi ng lalaki na walang silbi na ang Thunderclap ngayon at nag-tense ang babae dahil ito ay ground-type astral pet. Hindi niya ito nakita na ginagamit niya dati. Ito ang kanyang hidden ace. Excitedly sinabi ng host na nag-summon siya ng 4th stage stone rhinoceros. Kahanga-hanga ang laki nito at ang beast ay may incredible properties. Ang paparating na battle ay nagbabanta ng masama para sa lightning rat. Ngunit matapang na humakbang pasulong ang maliit na beast at sinabi niya na mukhang handa ito para sa laban. Wala itong takot sa kalaban nito. Inihayag niya ang simula ng round at sinabi ni Feng na sa pagtingin sa actions ni Zhang Xiao, malinaw na gagamitin niya ang buong lakas. Ngunit hindi pa rin kayang hawakan ng maliit na ito. Naisip niya na hindi interesting ang round na ito. Sinabi ni Hujirito na huwag magmadali sa conclusions. Lumampas ang astral pet na ito sa sarili nitong limits. Kung may first stage strength lamang ito, hindi ito makakatayo pa rin pagkatapos gamitin ang 7th stage skill. At sa paghusga sa malakas na fighting spirit ng beast na ito, nangangahas siyang hulaan na hindi pa nito naipakita ang buong lakas nito. Samantala, natapos ang countdown. Nag-wave ng kamay ang host, inihayag ang simula ng battle. At agad na ginamit ni Zhang Xiao ang 2nd stage strength at momentum enhancement, pati na rin ang 3rd stage armor enhancement. Agad na napansin ng host ang remarkable skills ng astral pet. Ginamit niya ang ilang enhancement skills sa stone rhinoceros ng sabay-sabay. Sa puntong ito, umabot na ang combat power nito sa hindi bababa sa 5th stage. Agad na naramdaman Yanying ang matinding pressure at gustong bigyan ng boost ang kanyang pet, ngunit sumugod ito sa battle at naging worried siya dahil masyadong malayo ang distansya para gamitin niya ang skill. Sa pagpansin nito, tinanong ng host kung nagkamali ba si Su Yanying. Talagang nakaharap ang lightning rat sa stone rhinoceros ng walang effort skill. Malawak na umisi si Zhang Xiao, nasisiyahan sa kanyang tabumpay at inutos sa stone rhinoceros na durugin ang rat na parang pancake. Sa sandaling yun, tinakpan ng malaking paa ang maliit na beast ng anino. Ngunit sa sandaling magkaroon ng impact, nahati ito sa dalawa at tumalon palabas mula sa ilalim ng paa ng kaaway. Sa pagkakita nito, nagulat ng husto si Feng. Ito ay residual split, isa pang 7th stage skill.
Tumawa si Huji at nag-remark na napaka-interesting nito. Gusto niya ang babaeng ito para sa kanyang team. Sinabi ng host na nagpa siya ang lightning rat na huwag labanan ang stone rhinoceros. Sa halip ay diretso sa posisyon ni Zhang Xiao. Talaga ba niyang plano na harapin ang hari? Nagulat ito sa kaaway, sinasamantala ang kahinaan ng kalaban. Naalala ang suping, sumugod ang lightning rat sa lalaki. Nag-retreat ito pabalik ng may takot at nag-erect ng third stage shield sa harap niya. Pagkatapos nito, ginamit ng rat ang thunderclap, sinisira ang kanyang shield, at narinig ang isang ungol. Excitedly sinabi ng host na sabay na ginamit ng lightning rat at ng residual flow ng thunderclap, ngunit nawasak ang star shield ng halos agad. Nakaligtas ba siya sa atake na ito? Nanatili ang malaking indentation sa lupa sa lugar ng impact, at isang segundo bago ang kanyang kamatayan, inangat ng Divine Phoenix ng judges si Zhang Xiao sa hangin, at halos mawalan siya ng malay sa takot. Pagkatapos nito, ibinaba siya ng Phoenix sa lupa, at sinabi ng judge na natalo si Zhang Xiao sa third round. Agad na inihayag ng host ang babae bilang mananalo at binati siya sa matagumpay na pagpasa sa selection. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-chant ang lahat ng manunood ng kanyang pangalan at tinawag ang kanyang Rat King. Lubos niyang nagustuhan ang lahat ng atensyon na ito. Natuwa siya na nagawa niyang manalo at naisip, hindi ba ako nananaginip? Bukod sa thunderclap, nag-take over din ito ng residual clone. Sigurado siya na ginawa ito ng owner ng pet store. Talagang incredible siya. Mukhang ordinaryo. Sino ang mag-aakala na siya ay isang incomparable master? Dumating ang gabi. Pumunta si Suping sa kanyang silid at bago matulog, naisip niya kung paano siya makakakuha ng higit sa 10,000 yuan sa loob ng isang linggo. Ngunit hindi siya maaaring umasa lamang sa pet shop. Ipinakita ng system na ang kanyang pet shop ay nag-o-offer lamang ng 3 services sa ngayon, shelter, rental, at feed sales. Dahil hindi siya bumili ng animal spaces, 2 spaces ang hindi magagamit sa ngayon, na binibigay ng system ng libre. Ang paggamit ng isang space ay nagkakahalaga ng 10 yuan bawat oras. Ang Astral Pet Rental Service ay comprehensive assessment batay sa rank, combat power, at qualifications ng mga beasts. Sa ngayon, wala siyang breed ng astral pets, kaya imposibleng mag-assessment. Para magbenta ng feed, kailangan niyang personal na mag-collect ng ingredients. Ang presyo ay nakaset depende sa quality ng feed. Pagkatapos ay naisip niya na hindi sapat ang pera para sa una, wala siyang qualifications para sa pangalawa, na nag-iiwan lamang ng third option. Tinanong niya, maaari bang i-collect ang ingredients kahit saan o sa special cultivation zones lamang tulad ng Cloud Thunder Realm? Sinabi ng system na available ang harvesting sa lahat ng cultivation zones. Ang Cloud Thunder Realm ay isa lamang sa hindi mabilang na high-ranking zones. Bukod pa rito, mas mataas ang zone level, mas mataas ang chance na makakuha ng best ingredient. Sa pagbasa ng huling linya, naramdaman niya ang disappointment. Ginugol niya ang 3 buong araw sa pag-aalaga sa lightning rat sa high-ranking zone at na-miss ang opportunity na mag-harvest ng magandang fodder. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Sa loob ng 3 araw, magiging War Beast Master na siya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa pet shop at hiniling sa system na ipakita ang list ng cultivation zones. Para pumasok sa Elite Cultivation Zone, kailangan ng 1,000 points. High ranking 1, 100, mid ranking 10, at low ranking 1, 1. Dahil isa lamang ang kanyang point, kaya lamang niya ang lowest ranking zones. Naisip niya na kung nalaman niya ito ng mas maaga, hindi siya ganito kagalit ngayon. Sinabi ng system na bilang professional pet shop owner, dapat niyang consciously i-collect ang lahat ng items na nauugnay sa astral pets. Pinili para sa kanya ang angkop na cultivation zone, ang extraterrestrial meteorite 102. Nais ba niyang pumasok? Agad siyang sumang-ayon at naisip na alam niyang hindi niya maaaring palampasin ang opportunity. At iyon na ang katapusan ng episode na ito. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na recap. I-click ang video sa screen para sa iba pang kwento. Salamat sa panood at hanggang sa muli.